started na kumuha ako ng brothers because nagpapa-embroider lang kami sa isang store na gumagawa ng logo. Kasi we have garments, kumakaya kami ng customized, basketball, then everything, kahit ano po gumagawa kami. So may mga customers na po na nagdi-demand sa embroidery. So it happens wala kami embroidery. Nag-approach kami sa isang embroidery services na gumagawa lang ng mga logo. We accepted the offer, but in the long run, hindi na. Dahil daw baka makasira sila ng damit, takot sila. O takot sila kasi magbayan ba. So, what we did is, my father searched on the internet, nahanap po yung brother that time. So, yung nahanap namin is Manila-based, I think that is Ate Rosana, yung nag-entertain that time. So, binigyan ko kami ng isa. Kaso, dumami yung demand. Yung ginagawa ko sa embroidery machine, hanggang umaga, madaling araw, tinatakihan ko, nagdalatag ako ng folding bed. Kasi, syempre, antokin ka. Tumatakbo yung machine, natutulog ako dito. Pagkagising ko, naputol. Ano naman, gabi na naman, takbo, tapos mag-observe sa dali, tapos balik tulog. Tapos hanggang matapos yung mga deadlines. Kasi marami na talaga. Sabi pa ni Ma'am Ellen na pag mag-ano kayo sa embroidery, talagang iba kasi yung embroidery kaysa sa mga sublimation, iba yung effect. Pag sinabi yung embroidery, parang elegant yung dating niya ba? May dating pag embroidery. Dati hindi ko napapansin pag embroidery, parang low profile lang. Pero iba talaga. Pag sinabi ng embroidery, iba talaga yung dating pag mga corporate, mga jackets, mga pang-opisina. Pag sa screen lang, hindi. Iba talaga yung embroidery. So, that time, isa pa lang yung embroidery machine namin. So, nag-acquire kami, binigyan kami ng another 3. I think, kami sa SMDC, sa DTI. So, nag-rally kami, nagkaroon kami ng naging 4 na. So, it happens again, kulang pa rin. Nag-additional kami na ang 2 na naman, so naging 6. So, problema lang, kapag mas, nilanda. Halos maubos lahat ng machines ko, sa production, sa receiving, lahat ng mga shirts, talagang We've been here to Cebu. At that time, I met someone, nag-training kami dito, na hindi na lang ako mag-name drop. I-mention that he was one of the attendees diyan ako last mga 2008, 2009. So I met him. So he offered me something na kaya may business dito sa Cebu. So okay, nagawa ko yung business. Pero suddenly separate kami, hindi naging successful. Bumalik kami ulit sa Kapaban. Sa colony po kami gumawa ng store namin, then sa may Pasig area yung production po namin. So until now, they're insisting na dyan pa rin po yung business na yan. We have them through our knowledge. Hindi naman kami put up ng knowledge. The knowledge lang yung namin offer. Yung sa kanya naman is the financial, the machineries and everything. So, hindi po naging okay. So, we went back to Tacloban. So, this time, actually after the Typhoon Yolanda, may na-restore akong tatlong machine. Ako na lang nag-ayos kasi mahirap mag-transport ng technician from Cebu to Tacloban. May kasi ako magkalikot ng kapag may mga technicians na pumupunta, nag-observe talaga ako para at least may alam ako how to do it. Yung mga bell, mga fan, ako na gumagawa nun. Tumatawag ako kay Benji para maayos ko. So, may na-score akong tatlong na embroidery machines, yung iba nasira na. Then, we started 2014 January, yung I survived Super Typhoon Yolanda. Ang daming customer, doon talaga nag-boom yung
yung embroidery sa screen kasi yung mga bangon, takloban, mga ganun mga message. Yung mga foreigners talaga, parang sari-sari, so parang nasa loto, nagpipilahan yung mga tao doon. Kasi gusto nila ano, yung mga souvenirs from us. They want also to help us para mag-survive naman yung mga business ng Tacloban. So, I have also sample here na kasi di ba bibili tayo ng ano ng machine katulad this one is limited lang ng thread. So what I did, I discovered something na I don't know kung lahat ba aware sa sublimation. So what I did, combination of sublimation and embroidery. Yung mga nag-create na mga ano ng graphics, piniplay po ng sublimation, parang patch, then combination with the text, yun po yung mga ginagawa ko. Ang ano din is to make it faster and easier. Kung for example, may bulk kayong orders, tapos full embroidery, syempre natural, matagal. Pero kung itong way, so depende rin sa client nyo kung gusto nila ng sublimation combination or it could be full na thread. Sabi ni Ma'am, di ba yung mga logo ng mga schools, medyo complicated, mga barangay. So parang gusto pa rin makuha yung mga logo na parang realistic. You can use combination of sublimation. At the same time, yung mga text, yung mga borders, gawin yung embroidery. You can use that one thing. Okay? Para mapabilis naman yung ano nyo, takbo ng ano. Where after the deadline, diba? Deadline ng customers, kung ganito gusto nilang kunin ng ganitong period of time, then you can offer this kind of service. Pero, dapat nyo alamin yung mga software ng mga graphic editing. Hindi pwede din gamitin yung sa embroidery. Combination po, you can use the, okay lang ng brand. Like CorelDRAW, Photoshop, Illustrator, para po i-combine po natin sa ating ano. Kasi hindi po kaya magawa ng embroidery software, yung mga graphics na combination po yan. You can hire someone, kasi ano na, marami ng mga gumagawa ng mga, uso na kasi ngayon yung mga digital arts. So you can hire them para, yung ano nyo lang is the idea to tell that artist na ganito yung gusto kong So, kayo siya may actually, very kasama mga mga katulad nito, katulad nito. Incorporated po ng public, then may patch po. Public.